Para sa'yo, anong propesyon ang may malaking impluwensya sa social media? Para po sa akin. I think Para po sa akin. for me, Para po sa akin. Guro. Guro po. Teacher. Guro po. Teacher. Guro po. Para po sa akin, guro. Hi, good morning. I am Miss Rachel Zoe Camacho and I am the advisor of HAS1. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Camacho. Nandito po tayo ngayon upang magkaroon ng isang tanong, isang sagot. Ukol sa tamang paggamit ng social media sa iba't ibang aspekto. So ngayon po, simulan na po natin ating mga katanungan. So ating unang tanong po ay, bilang isang guro, ma'am, paano po ninyo ginagamit ang social media upang magsilbing mabuting ehemplo sa inyong mga mag-aaral at sa komunidad? Sige, para sa iyong unang katanungan, siguro bilang isang guro, ginagamit namin ng social media sa pag-share ng mga positive content at hindi pagko-comment sa mga news or mga fake news. Ginagamit namin to ng tama, bine-verify yung mga post bago mag-share at mag-like. Ayan, okay. Now po, ma'am, ano po yung magandang post na huli nyo pong pinost sa social media? Actually, more of school-related post lang yung mostly pinopost ko sa social media. Ganun po talaga kapag mga teacher. Okay po, next po nating katanungan. Ano ang pinakamahalagang alintuntunin na inyong pinahalagahan sa social media upang mapanatili ang inyong profesionalismo at ang tiwala ng mga estudyante sa inyo? Siguro hindi lang bilang professional, pero siguro para sa lahat. Lagi natin tandaan yung think before you click at magkaroon ng boundary sa totoong buhay at sa social media. So, hindi tayo magpo-post lahat ng nangyayari sa atin online. So, yun. Laging isipin muna lahat ng mga content bago natin i-like, i-share, at i-post. Tsaka lalo na po, yung mga estudyante po yung, mga teacher po yung look up nila. So, ayan. Tsaka estudyante yung mga viewers. Yes po, mga into social media. Okay, now for our next question. Sa bawat pagpindot po ninyo ng share or comment, paano ninyo sinisigurong ang inyong digital na bakas ay nagpapatibay at hindi nagpapababa sa dignidad ng inyong bokasyon? Sige. Sa pagpili naman or sa pag-like or sa pag-comment ng post, minimake sure namin bilang isang teacher, ako personally, kung verified ba yung content, kung tama ba siya, or fake news na ba siya. So, hindi naman kailangan lahat i-like natin yung mga post, i-share natin. Kasi yun nga, sabi mo nga, we are teachers and mostly yung viewers namin ay students. So, lagi namin bine-verify muna yung post bago namin siya i-like or maglagay ng comment or mag-share. Ayan po. Thank you po. So now po, mga pahapyaw na tanong, nakakatulong ba sa kapwa ang huling pampublikong komento na isinulat po ninyo sa social media? I think so, kasi mostly, sabi ko nga sa'yo, mostly school-related post lang. So nakakatulong siya, mas nagkakaroon ng information yung mga students, not only HAS 101, but other students as well. Ma'am, kapag po nakikita po ninyo yung mga estudyante na online po, lalo na sa social media, ano po yung mahalagang katotohanan o mga aral ukol sa totoong buhay ang nais po ninyong mapulot po nila mula sa inyo? Okay. Siguro, ang gusto kong matutunan ng mga estudyante ay hindi nila i-compare or gawing similar yung totoong buhay sa social media. Hindi kasi siya basehan ng dami ng followers, sa dami ng likes, sa totoong buhay or sa totoong buhay ng isang estudyante. Ayun po. So, ano po yung mas mahalaga sa inyo? Ang like sa screen o mga totoong pagsasama sa personal? Mga totoong pagsasama sa person. Ang kitang-kita naman po sa HAS 101 bilang part ng HAS 101. Ayun po. So, ito na po yung pinaka-last and not the least. Kung may payo po kayo na gustong ipasa sa mga susunod na henerasyon, lalo na po sa mga mag-aaral, tungkol sa tamang paggamit ng social media, ano po iyon at bakit ito mahalagang tandaan? Okay. Siguro ang kailangang matutunan ng mga estudyante ay gamitin natin yung social media para mag-share ng mga positive post, mag-share ng mga educational posts at hindi
para saktan yung iba or kapwa natin estudyante. Na alam mo naman, mostly or ang nangyayari ngayon is the cyberbullying. So sana maiwasan yon at gamitin natin yung social media in a good way, in a positive way. Ayun. So, sabi nga ni Ma'am Camacho na kahit pa paano bilang mga kabataan, dapat hindi lang tayo nakafocus kung ano yung binibigay sa atin na mga impressions ng mga tao, but we should focus on our personal lives and how we can, connect with other people. So, yun po. Thank you po, Ma'am Camacho. Thank you. From the interview, I learned about kay Ma'am Camacho na importante maging responsible and careful sa paggamit ng social media, especially sa mga information na sinishare natin. Pinaka natutunan ko na effective communication is not only about speaking, but also being respectful, careful, and responsible when interacting with others. Ang aking natutunan bilang isang estudyante sa sinabi ni Ma'am Camacho na dapat po natin gamitin ang social media sa tamang paraan. Isa na po doon ang pag-comment, pag-like at pagbahagi po ng mga post sa social media. Lalo na po yung pag-identify o pagsusuri kung ano po yung katotohanan at mga fake news. When I was listening to Ma'am Camacho's response, her words really struck something deep within me. Think before you click. I believe that we should really think first before commenting, liking, or sharing a post because our actions online can have an impact on other people. As a student, we should be responsible with using social media and make sure what we post is true and appropriate. We should not follow trends and we should not follow what everyone else is doing. We should change the way people think, set ourselves apart, and use our voices and platform to spread positivity. Ang natutunan ko po sa aming interview ay mag-ingat sa aming pinopost o sinashare sa online. At hindi lahat ng nakikita sa online ay dapat mong gayahin o sundin. Maiging gamitin ang social media sa mabuting paraan sapagkat ang ating mga post at interaksyon na nagaganap sa loob ng social media ay maaaring maka-impluwensya. Kaya nga, think before you click. Mahalaga rin na magtakda ng boundary sa paggamit ng social media upang magkaroon ng pagitan sa personal life at sa online na identidad. Hi! Ang natutunan ko po sa video interview po namin in a simple way po is think before you click po. So mag-iingat po tayo sa pag-click po in social media kasi nowadays po hindi na lang po positive ang mga nasa social media, madami na rin pong negative. Ngayon po, wag po tayong padalos-dalos na mag-click, mag-post, and mag-share po ng mga video po. Yan lang po. What I learned from the interview is that we shouldn't always trust what we see online. We should always check for fake news and verify it first. Isang bagay po na natutunan ko mula sa interview kay Ma'am Camacho ay dapat po laging maging positibo sa paggamit ng social media at gamitin lamang po ito sa tamang paraan. At mahalaga rin po maging responsable sa paggamit ng social media para po sa mga mabubuting bagay. Go crazy.